Hello mga kadeli! Another character bento cake for today's video. Ang character na gagawin natin for today ay inspired by Harry Potter. Ito ay si Hermione. Medyo ang hirap i-pronounce yung name niya dahil sa spelling. Kung bibigkasin kasi parang Hermione. Pero nung sinearch ko, Hermione daw. So, bahala na kayo kung paano nyo bibigkasin. Basta Harry Potter inspired or Harry Potter character yung gagawin natin for today. So, now you'll see yung body color ng cake. As per photo reference na sinend ni customer, violet yung color ng cake. Pero, pinaiba sa akin ni customer, gawin daw super light green. And now, magsisimula na tayo mag-drawing sa cake. Sinimulan ko munang i-drawing yung face. So, hindi ko na in-outline dahil half body lang naman si Hermione. Maliit na character lang yung gagawin natin. Sa paggawa ko ng character bento cake, lagi kong inuuna yung face. Kasi other details will follow. Light color lang kasi yung face. And kapag inuna nyo yung face, matatansya nyo kung gaano kalaki yung katawan or yung buhok. Kapag inuna kasi yung buhok, mahirap itansya yung shape ng muka. Kapag inuna naman yung katawan, hindi mo mapoposisyon ng tama. Kasi marami ng detalye yung katawan. Pero kanya-kanya pa rin naman pamamaraan yan kung paano nyo idodrawing yung character sa cake. But for me, ito yung best way. And now, nag-first tone lang ako ng gray sa coat ng character. Then next, pinatungan ko na ng black. At first, hindi ko maintindihan ano yung ginagawa dyan ni Hermione. Pero nung tinitigan ko maigi, yakap-yakap niya pala yung libro. Alala ko kasi mahilig nga pala siya sa book. So ayan no, malapit na tayong matapos sa body. After ko i-drawing yung mukha and katawan, lagi ko pinanguhuli yung buhok. Actually, hindi ko natansya na medyo malaki pala yung character ko dito. Kapag ginawa na kasi sa actual yung character sa bento cake, parang sakto lang yung nagawa ko, parang maliit lang. Pero habang patuloy ko na ginagawa, doon ko natatansya na parang hindi kakasya yung other details. Napalaki ko ata yung mukha, kaya yung katawan at buhok, medyo napalaki ko rin. Hindi ko na yun inulit dahil kapag marami na yung details na nagawa, like mukha, katawan, masisira na yung cake, kaya tinuloy-tuloy ko na lang. As baker, hindi namin 100% na magagaya talaga lahat ng details na pinapagawa sa amin ng customer. Kaya always expect and syempre inform na rin yung customer na hindi talaga magagaya yung pinaka-design na gusto nila. Pero syempre hanggat maaari, ilalapit namin sa abot ng aming makakaya. Iba kasi talaga yung first na gawa sa second time na gagawin. And lalong-lalo na kung iba yung gumawa, then gagayahin lang namin. Mahirap kasi yung totally duplicate, walang ganun. Pero kung kaya naman, as much as possible, ginagawa naming mga baker. Actually, ang tagal ko rin tinapos to, mga 2 hours, kasi ang daming mga details. Pero habang ginagawa ko to, nag-e-enjoy ako kasi gandang-ganda ako sa character. Cute ni Hermione and ni Harry Potter. Bali, dalawang bento cake pala yung pinagawa sa akin ng customer ko. Si Harry Potter and si Hermione. As you can see, dahil in-outline natin ng black yung character, kaya mas na-emphasize talaga yung shapes niya. And now, nagsusulat na ako ng dedication. Medyo struggle lang dahil hindi ko alam yung font na gagawin ko. Pero ending, nakuha ko rin naman kahit paano. So, same kay Harry Potter, buttercream yung pinandrawing ko dyan, then whipped cream naman yung body ng cake. For other details, gumamit muna ako ng first tone, light color. Dahil later, papatungan natin yan ng second tone, which is black color. So, dahil napalaki nga natin yung drawing kay Hermione, kaya hindi lahat ng details ay magagawa natin. Bali, kung ano lang yung kakasya, yun lang yung gagawin ko. Ang mahalaga na emphasize natin si Hermione and nalagay natin yung other details. Sa paggawa ng bento cake, mukha lang madali dahil cute lang naman yung bento cake, maliit lang siya. Pero kung customize kasi yung gagawin, yun ang nagpapahirap. Lalo na kung drawing, madetalye at iba-iba pa yung kulay na kailangan, yun talaga ang nagpapahirap. Inabot na pala ako ng madaling araw sa paggawa ng bento cake na to. Kasi may mga large cake ako na tinapos ng mga maaga pa. Struggle talaga sa mga baker ang pagpupuyat, lalo na kung may mga rush order. Pero hindi naman to rush order, so don't worry. Sadya napuyat lang ako dahil may mga tinapos pa ako ng umaga. Minsan nga naisip ko, magbakasyon kaya ako ng 1 month sa paggawa ng cake. Kaso kapag may biglang nagpabook, ay charot, hindi pala uso ang bakasyon. O diba, hindi pwedeng masayang pagkakataon na may benta sana. Anyways, malapit na akong matapos, naglalagay na lang ako ng yellow icing na parang star effect yung design, and now nilalagay ko na lang yung Delicious logo. And now, itatry na nating isara para malaman kung tatama ba o hindi. Ayan, hindi tumama. Tapos na, ito na ang finished product. Babush!